At ito naka-trade, nakapaglagi na tayo sa dashboard ng COL Financial. So ito naman yung chart ng COL Financial. Ayan, so parang trading view. Maganda rin yung chart, maganda mag-trade. Hello ka-trade, dito sa video na ito tuturuan ko kayo kung paano mag-open ng Philippine Stock Market Trading Account. So dito sa COL Financial, dito pwede tayong mag-trade ng mga Philippine stocks kagaya ng mga Jollibee, SM, Ayala, at marami pang iba. So, punta lang kayo dito sa COL Financial website. Ilagay ko yung link sa baba sa video description. So, dito gawa muna tayo ng account. Dito tayo sa open an account. So, ito yung mga requirements sa pag-open ng account. So, number 1, i-ready natin yung mga requirements. Isang government valid ID, Philippine bank account details, Philippine TIN number. Okay? Kung wala kayo nito, pwede kayong magpagawa niyan sa mga bookkeeper, or pumunta kayo sa BIR, magtanong kayo doon. SSS, GSIS, CRN number. Ito, wala ako dito. So, try natin mag-register na kahit wala ito. Blank sheet of paper with 3 consistent signatures. So, handa tayo ng bond paper kasi pipirma tayo dito. Okay? Step 2, sign up tayo at isubmit natin online. So, dapat meron tayong active email at mobile number. Tapos, dapat may camera tayo para sa video requirements. Step 3, fund your account. Minimum funding is 1,000 pesos. Pwede na tayong bumili ng stocks. Okay? So, ito yung mga option, mga bangko, pwedeng GCash, pwedeng Maya. Pwede ring over the counter ng BPI, BDO, Metrobank, yan. Ito yung mga bangkong to. Kung nasa ibang bansa naman kayo, gusto nyo mag-invest, so habang nag-iipon, ini-invest nyo sa stocks, pwede kayo mag-fund gamit ang BDO Kabayan Bills Bayad, iRemit Remittance, Video Overseas Remittance. Okay, sign up na tayo ka-trade. So, handa natin ang one valid ID. So, ito, gagamit tayo ng driver's license. So, pwede palang gumawa ng account dito kapag minors pa tayo. Kasi, for minors, birth certificate. Okay? So, get started. So, scroll down natin to. Check natin ang agree. So, fill up pa natin itong personal details natin. Click natin ang next. So, nag-send ng email ang COL Financial para ma-verify natin yung account natin. Check natin yung email natin. So, ito ang email ng COL. So, verify natin yung email natin. Okay, verify. Scroll down natin to. Agree lang natin. Registration ID verified. Okay, so click natin ang next. So, meron silang tatlong account type, individual, joint, tsaka ITF. So, kung dalawa kayong may-ari or nag-i-invest, dito ka sa joint. Okay, so dito lang ako dito sa individual. Pilapan nyo yung basic information form. Tapos next. So, dito sa professional information, optional naman pala ito. Okay? So, pwedeng wala ng SS number na ilagay. So, ito additional information. So, pwede nyo gayahin yung isasagot ko dito. Pwede nyo ring basahin at sagutan nyo. Okay? So, ayan. Ito yung masagot ko. Financial investment profile, asset. So, ganyan bahala. Gusto nyo ilagay dito over 10 million. Dito naman sa client suitability assessment. So, risk tolerance. So, dito tayo sa piliin natin ang low risk investments. Yan. Knowledge natin sa stocks. Lagyan natin dito good. How long you can keep your funds invested? So, lagyan natin kahit more than 5 years para ma-approve tayo, makapag-trade tayo dito. Around 1/4 of my funds, pwede natin ilagay dyan. Okay, click natin yung next. Withdrawal information. Cheque kaya, try natin. Ano kaya mas maganda? Bangko o cheque? Para mas maganda hawakan yung profit mo naka-cheque, yung mga withdraw. Malapit na naman tayo sa Manila. So, ganito daw yung gagawin natin. Bond paper. So, ilagay natin yung ID natin, tapos pipirma tayo ng 3, tapos kuhanin natin yung ng picture, tapos i-upload natin dito. Tapos yung likod ng ID natin, i-upload din natin yung picture, tapos mag-selfie tayo kasama yung ID natin. Tapos video capture, i-on natin yung camera natin. Yan. So, gawin ko muna. Okay, nakompleto ko na. Upload natin isa-isa. Upload natin to. Ito, may pirma natin. So, ang kailangan yung signature. If your ID has its signature at the back,
So yung ano kasi ngayon, yung driver's license nasa harap yung signature, kaya yung harap na lang yung i-upload natin. Okay. Tapos yung selfie natin, nahawak yung ID. Ito. Okay, video capture. So on natin yung camera natin para makuha natin ng video. Yan. Paano na konti. Okay, kumpleto na yung requirements natin. So click natin ang next. Submit natin yung application. Do you have an existing COL account? Wala pa ako niyan. What do you plan to invest in using your COL account? So stocks. So ito, pag-aralan din natin ito. Equity index funds. Ito, mutual funds. Pero focus mo tayo sa stocks. Okay, next. So ang gagawin natin, long term. So hindi tayo masyadong magmo-monitor. Kaya dito tayo sa few times a week. Okay, next. You have complete the account opening interview. Submit. Application submitted. Nasubmit na natin. So maghintay tayo ng 1 to 2 business days. Ang bilis ma-approve ng account natin ka-trade, 1 day lang. So ito yung final step para makapag-login tayo sa account natin at makapag-trade or makapag-invest na sa stock market. Kailangan nating mag-deposit at least 1,000 pesos. So ito yung mga payment option, pwedeng GCash, Pimaya at mga bangko. Okay, punta tayo sa GCash. Yan. So punta tayo sa bills. Tapos search natin dito COL Financial. Okay, click natin yan. So lagyan natin yung COL account number natin, 8 digit yung natanggap natin sa email. Lagyan natin yung amount. So 1,000 pesos yung initial deposit. So gawin ko ng 10,000 pesos, pero 1,000 lang yung minimum. Okay? Kuha natin ang screenshot at i-email na rin natin sa COL Financial. So nakatanggap tayo ng email galing sa COL Financial. Dito yung username natin at password. So na-change password na rin natin dito. At ito naka-trade, nakapag-login na tayo sa dashboard ng COL Financial. Ayan, naka-login tayo. At dito makita natin yung mga stocks. So pag ilagay natin sa all, so makita natin lahat ng mga stocks dito sa Pilipinas. Ayan. Yan yung mga stock symbol. Okay, so kung gusto nating pumunta sa financials, click natin yan. Or dito sa taas. So makita natin yung mga stocks ng mga bangko. BDO, PSE, Security Bank, PNB, BPI. Diyan pwede tayong mag-invest. Okay? Gusto naman natin sa industrial, construction yata to, or ano ba to? Yan, nandyan na yung mga company na yan. Mga holding firms, mga property. So, nandito yung Ayala Land yata sa property. So, kung gusto rin natin mag-invest sa mutual funds, meron din ang COL, Fund Source. So, pwede tayong mag-invest sa mga mutual funds na ito. Yan, Atram, Manulife. 1 year, kumita ng 14%. 3 years, kumita ng 8.99%. Ayan, trade. So, ito naman yung chart ng COL Financial. Ayan, so parang trading view. Maganda rin yung chart, maganda mag-trade. Sa next video natin, bibili ako ng stocks dito, mag-i-invest ako para mapanood ninyo at matuto rin kayo kung paano bumili ng stocks dito sa COL Financial. So yun lang ang trade, maraming salamat sa panonood.